Patuloy ang pag-inspeksyon ng Department of Agriculture kaugnay sa pagsunod sa maximum suggested retail price sa mga pamilihan. May mga inisyuhan ng notice to explain dahil sa paglabag sa itinakdang presyo. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Local imported. Dito local. Imported yan. Isa lamang ang pwesto na ito sa 12 gulayan sa Muñoz Market na inisyuhan ng Department of Agriculture ng Notice to Explain matapos ang hindi pagsunod sa maximum suggested retail price. Ang naturang gulayan, kahit imported ang binibentang sibuyas, dineclare nila itong local dahil na ibebenta ang lokal na sibuyas ang 250 pesos kada kilo, habang hanggang 150 pesos lang ang MSRP sa imported red onion at 120 pesos naman sa white onion. Sinasabi natin sa mga consumers ngayon, dati kasi pag imported, yung malalaki. Alam mo imported, malalaki yon. Ngayon, may dumadating na pong mga maliliit kasi yun yung medium. Yun po kasi usually na itsura ng local at yun po yung binibili ng ating mga mamimili na pinapass off nila na local pero imported po talaga siya. Magkaparehas na ang sukat ng local at imported na sibuyas. Pero ayon sa Department of Agriculture, hindi hamak na mas mahal ang lokal na sibuyas, lalo na ngayong manipis na ang supply nito sa mga cold storage facilities. Kaya para hindi maloko ang ating mga consumers sa pagkakaiba ng quality ng lokal at imported na sibuyas, ang lokal na sibuyas ay di hamak na mas tuyong-tuyo ang quality, hindi pares itong imported na medyo basa at kung makapansin nyo, ay madali itong tubuan ng dahon dahil mas maikli yung shelf life nito. Sa pag-iikot ng DA sa palengke, nasa 180 pesos ibinebenta ang ilang mga imported red onion. Pero kahit na tumaas ang presyo ng sibuyas, hindi pa rin daw ito titipirin ni Hector. Sa budget talaga nag-a-adjust kasi masarap talaga yung pagkain natin, di ba? Usually tayong mga Pinoy, pagka gisa-gisa natin talagang sibuyas talagang panlaban natin pagdating sa aroma, sa lasa. Kaya budget ng adjust. Nagre-ready na kami for Christmas. Tsaka kasi mag-Christmas party kami. Diskarte naman ni Suzy para makatipid. Hahatiin na lang ang isang sibuyas para sa 2 putahe. Magbabawas ng bilihin kapag para pagkasya. Bawa yung yung pinagkakasya na lang yung sa sibuyas, hatiin, yung tira sa next meal, parang gano'n. Ayan kasi inaangkat lang din namin. Kung halimbawa sa Balintawa, 120 o 150. Siyempre kailangan namin tumubo, gawa ng malaki din ang binabayaran namin dito eh. Sana itong Pasko na to, mas mababa pa ng konti. Isa pa raw sa nagpapalugi sa mga retailer ay ang pagbili ng bultuhan. Kung minsan kasi, kahit na mas mura ang pagbili ng maramihan, nahahaluan ito ng 1 kilong reject o pabulok ng sibuyas na hindi agad napapansin ng mga humahango. Kaya kami, ang binibili lang namin, yung tingi lang talaga, yung mga kilo-kilo lang. Samantala, 20 pwesto ng karneng baboy ang hinainan din ng DA ng Notice to Explain dahil sa hindi pagsunod sa MSRP. Hanggang 340 pesos lang dapat ang kilo ng kasim at pige, habang 370 pesos naman sa liempo, pero ibinebenta ito sa mas mataas sa presyo. Kasi sinasabi nila lagi, inahango lang nila yung kanilang mga produkto. Kasama naman po natin sila during mga stakeholders meeting, consultation. So kapag tayo po naman ay naglalabas ng MSRP, kinoconsult natin sila So gusto nating malaman kung bakit po hindi sila nakakasunod lagi. Bagamat bahagyang nakakaapekto ang mataas na demand sa presyo ng karning baboy ngayong holiday season, ayon sa DA, hindi pa rin daw ito sapat na dahilan para lumabag sa MSRP, lalo na't may sapat na supply ng karning baboy. Pinoproseso na ng DA ang pagpasok ng mga produktong karne ng Food Terminal Incorporated para may murang opsyon ng mga mamimili at mapababa rin ang presyo ng ibang produktong karne sa merkado. Sinusuri na ng DA ang kabuuan ng value chain mula importer hanggang retailer para malaman kung anong reklamo ang pwedeng ihain sa mga mahuhuling nagmamanipula sa presyo ng mga produktong agrikultura. Profiteering, kung malakihan yan, pwedeng hoarding, pwedeng cartel. Kasi sabi nga natin, ang dating ng imported na onions ngayon, nasa 50 to 60 pesos lang. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.